Isang tawag lang, isang tawag lang mula sa Pilipinas ang dumurog sa perpektong mundong binuo ni Marian Dacumos sa Dubai galing sa kanyang ina. Humihikbi, halos hindi maintindihan ang mga salita. Anak, ang ate mo, ang bayaw mo, wala na sila. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa makintab na sahig ng kanyang apartment, ngunit hindi man lang niya narinig ang tunog. Biglang nabingi ang buong paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Isang eroplano, isang flight na hindi nakarating sa destinasyon nito. Isang listahan ng mga pangalan kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ate at bayaw. Hindi maaari. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang mga bintanang salamin ng kanyang kondo ay nagpapakita ng maniningning na mga ilaw ng Dubai sa gabi. Isang syudad na nangako sa kanya ng bagong simula. Ngunit ngayon, ang lahat ng ilaw na yon ay tila nanunuya sa kanya. Nagpapaalala sa isang buhay na bigla na lang ninakaw. Lumipas ang mga araw na parang isang masamang panaginip. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng dalawang kabaong na nababalutan ng puting bulaklak. Ang amoy ng mga lila ay nakakasulasok, sumasabay sa bigat ng hangin sa loob ng kapilya. Ang bawat bulong, bawat hikbi ng mga nakikilamay ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinilit niyang maging matatag para sa kanyang mga magulang, para sa tatlong anghel na naiwan ng kanyang ate, ang triplets na sina Lian, Lia at Liam. Ang mga musmos na hindi pa lubos na naiintindihan kung bakit hindi na nila muling makikita ang kanilang mommy at daddy. Pagkatapos ng libing, dinala sila ng abogado ng pamilya sa isang malamig at tahimik na opisina. Ang pagbasa ng huling habilin. Ayon sa huling habilin nina Mr. and Mrs. Alcantara, panimula ng matandang abogado, ang boses niya ay formal at walang emosyon. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay mapupunta sa isang trust fund para sa kanilang tatlong anak. Tumango si Marian. Iyon ang inaasahan niya. Ang nag-iisang kahilingan nila, pagpapatuloy ng abogado, ay ang pangangalaga sa mga bata ay ipagkakatiwala sa kapatid ng yumaong si Ginang Alcantara kay Binibining Marian Dacumos. Isang mabigat na responsibilidad, pero handa siyang tanggapin. Gagawin niya ang lahat para sa mga pamangkin niya. Iyon ang huling bagay na maibibigay niya sa kanyang ate. Subalit, dagdag ng abogado, at sa isang salitang yon, nanikip ang dibdib ni Marian. May isang kondisyon na hindi maaaring baliin. Nag-angat siya ng tingin. Ang karapatan sa pangangalaga ay kailangang ibahagi kasama ang kanyang dating asawa, si Ginoong Santino Velarde. Ang pangalang yon na 3 taon niyang sinikap kalimutan. Ang pangalang sumira sa kanya para itong isang malakas na sampal. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng tao sa silid ay napatingin sa kanya, ngunit ang isip niya ay lumilipad na. Pabalik sa nakaraan, pabalik sa sakit. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Kinagabihan, natagpuan niya ang sarili sa harap ng malaking gate ng Velarde Mansion, ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, ngunit ngayon ay simbolo na lang ng lahat ng kanyang kabiguan. Pagpasok niya sa malaking pinto, naroon ito, si Santino, nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, hawak ang isang baso ng alak. Mas lalo itong pumayat. Ang dating maayos nitong buhok ay bahagyang magulo. Ang damit ay lukot. Pero ang mga mata niya, iyon ang pinakamasakit tingnan. Ang dating mga matang puno ng buhay at pagmamahal para sa kanya ay ngayon blanko, malamig, walang emosyon. Ang unang bumati sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng alak. Ang amoy na yon ang simula ng kanilang pagtatapos. Nandito ka na pala, sabi ni Santino. Ang boses niya ay magaspang, bagyang garalgal,
Hindi niya alam ang sasabihin. 3 taon. 3 taon silang hindi nagkita at ito lang ang kaya niyang sabihin? Santino. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Welcome home. I guess, itinaas nito ang baso na parang nakikipagtagay sa hangin bago inumin ang laman nito sa isang lagok. Bago pa man makasagot si Marian, 3 maliliit na boses ang narinig niya. Tita Mama. Napalingon siya at nakita ang triplets na tumatakbo palapit sa kanya. Agad siyang lumuhod para salubungin ang mga ito. Ang maliliit na braso ni Lian, Lia at Liam ay yumakap sa kanyang leeg. At sa isang sandali, nakalimutan niya si Santino. Nakalimutan niya ang sakit. Sila ang mahalaga ngayon. Sila ang kanyang mundo. Nang muli siyang tumayo, hawak ang mga kamay ng mga bata. Nakita niyang nakatalikod na si Santino, paakyat na ng hagdan, dala-dala ang kanyang baso. Walang lingon likod, walang pakialam. Isang malamig na agos ng galit ang gumapang sa ugat ni Marian. Ito ang lalaking pagkakatiwalaan niyang kasama sa pag-aalaga ng mga bata. Isang lasinggero na hindi man lang kayang harapin ang sarili niyang mga demonyo. Biglang lumapit ang abogado na tahimik na nakasunod sa kanya. Ma Marian, mahinang sabi nito, may isa pa pong kondisyon na nakasaad sa sulat na iniwan ng kapatid ninyo. Napatingin si Marian dito, ang puso niya'y handa na para sa isa pang masamang balita. Ang diwa ng testamento ay ang pagbuo muli ng isang pamilya para sa mga bata. Isang buo at matatag na tahanan. Tumingin ang abogado sa kanyang mga mata. Ang mukha'y seryoso. Kaya't kailangan ninyong manirahan dito sa Velarde Mansion simula ngayong gabi. Para kay Santino Velarde, ang katahimikan sa loob ng mansion ay ang kanyang santuwaryo. Dito sa kanyang madilim na opisina, kung saan ang makakapal na kurtina ay laging nakasara. Wala siyang ibang kasama, kundi ang mga multo ng nakaraan at ang baso ng alak na laging nasa kanyang kamay. Ngunit ngayon, nasira ang katahimikang iyon. May mga boses, may mga yabag, may halakhak ng mga bata na tumatagos sa makakapal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mundo. At may boses si Marian. Ang boses na yon, kahit mahina lang habang nagbabasa ng kwento sa mga bata sa sala, ay sapat na para guluhin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina, ang baso'y mahigpit na hawak. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Naroon sila. Sa malaking carpet sa sahig, nakapalibot ang 3 bata kay Marian. Ang kanilang mga matay nagniningning habang nakikinig sa kwentong binabasa niya. Si Marian, na may bahagyang ngiti sa labi, ay tila isang perpektong larawan ng isang ina. Isang bagay na hindi niya naibigay dito. Isang bagay na ipinagkait niya sa kanila. Isang multo. Iyon ang pakiramdam niya sa sarili niyang pamamahay. Isang estranghero na nagmamasid mula sa malayo. Napaatras siya at napasandal sa pader. Ang lamig ng pader ay gumagapang sa kanyang likod. Pamilya. Isang salitang hindi na niya alam kung paano baybayin. Isang salitang siya mismo ang sumira. Ang ngiti ni Marian, kahit hindi para sa kanya, ay naghatid ng isang matinding kirot. Ang kirot ng panghihinayang. Bumalik siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang imahe ni Marian at ng mga bata ay nakatatak sa kanyang isipan. Isinara niya ang pinto, tila ba kayang harangin ng kahoy ang mga alaala. Pero huli na ang lahat. Bumalik ang lahat sa kanya. Ang gabi, 3 taon na ang nakalipas, ang kanilang anniversary. Pinaghandaan iyon ni Marian. Isang espesyal na hapunan sa bahay, may kandila pa sa mesa. Nakabihis siya ng maganda, ang ngiti niya'y puno ng pag-asa. Pag-asang kaya pa nilang ayusin kung ano man ang nasisira sa pagitan nilang dalawa. Ngunit dumating si Santino na lasing. Saan ka galing? Tanong ni Marian. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Diyan lang.
Sagot niya. Inilapag ang susi ng kotse sa mesa ng malakas. Santino, mag-usap tayo. Anniversary natin. Humarap siya dito. Ang mga matay nanlilisik hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na hindi niya masabi. Ang sikreto tungkol sa mga bata, ang mga anak ng kanyang kaibigan na mula sa kanya, ay unti-unting pumapatay sa kanya. Paano niya sasabihin kay Marian na habang sinusubukan nilang bumuo ng sarili nilang pamilya, siya naman ay nagbigay ng sarili niyang dugo sa iba? Pakiramdam niya'y isa siyang manloloko, isang taksil, at ang tanging paraan na naisip niya para protektahan si Marian mula sa kasinungalingang iyon ay ang itulak ito palayo. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi niya. Ang bawat salita'y binabasa ng alak. Ano bang problema? Sin? Lumapit si Marian, hinawakan ng kanyang braso, ang mga matay nagmamakaawa. Sabihin mo sa akin. Inalis niya ang kamay nito nang marahas. Ang problema? Gusto mong malaman ang problema? Tumingin siya sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang sumira sa lahat. Isang pagkakamali ang lahat ng ito, Marian. Ang kasal natin. Nakita niya. Nakita niya kung paano namatay ang liwanag sa mga mata nito. Kung paano gumuho ang mundo nito sa isang iglap. Kung paano ang babaeng mahal niya ay nabasag sa harap niya dahil sa kanya. Kinabukasan, umalis si Marian. Napapikit si Santino sa kasalukuyan. Ang alaala ay kasing sakit pa rin ng dati. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang tumingin sa mga mata nito ngayon. Dahil sa tuwing ginagawa niya iyon, nakikita niya ang multo ng gabing iyon. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Sinusubukan ng mga bata na maging masaya. Tita Mama, can I have more rice po? Sabi ni Lian. Of course, baby! Sagot ni Marian. Ang ngiti ay para lang sa bata. Papa Sin! Tawag naman ni Liam. Hawak ang kanyang tinidor. Look, I made a tower with my carrots. Napatingin si Santino sa bata. Papa Sin! Iyon ang tawag nila sa kanya mula pa noong una. Parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang yon. Tumango lang siya, hindi magawang ngumiti. Pagkatapos ng hapunan, habang si Marian ay nasa itaas para patulugin ang mga bata, hindi na nakayanan ni Santino. Pumasok siya sa kanyang opisina, kinuha ang cellphone at nanginginig na tinawagan ang nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Ang driver niyang si Toti. Sir? Sagot nito sa kabilang linya. Toti! Nabasag ang boses ni Santino. Ang tibay na ipinapakita niya sa buong mundo ay gumuho. Tulungan mo ako, Toti. Hindi ko na kaya. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa buhok. Pakiramdam niya'y nalulunod siya at walang makapitan. Samantala, sa labas ng opisina, nag-aalangan si Marian. Kailangan niyang kausapin si Santino. Hindi para sa kanila, kundi para sa mga bata. Kailangan nilang magkaroon ng plano. Piniihit niya ang doorknob at pumasok. Nakita niya itong nakaupo, nakatalikod sa kanya. Ang buong silid ay magulo, amoy alak. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang magsimula sa kung saan. Nagpasya siyang ayusin ang mga libro sa isang malaking estante para kahit paano'y magkaroon ng kaayusan ang gulo sa paligid nila. Habang inaayos ang mga libro, may nahagip ang kanyang kamay sa likurang bahagi. Isang bagay na matigas. Kinuha niya ang ilang libro para silipin ito. At doon, nakita niya ang mga ito. Nakatago. Nakahanay na parang mga sundalo sa dilim. Hindi lang isa o dalawa, kundi 12 ng bote ng alak na walang laman. Isang sementeryo ng mga basag na pangako. Napahawak siya sa bibig. Ang galit at pagkadismaya ay muling bumuhos sa kanyang sistema. Akala niya, umasa siya na kahit kaunti may nagbago. Humarap siya kay Santino na ngayon ay nakatingin na sa kanya
ang mga matay puno ng pagkagulat at kahihiyan. Itinuro ni Marian ang mga bote, ang boses niya'y nanginginig sa pigil na galit. Hanggang kailan, Santino? Hanggang kailan ka magiging ganito? Hindi makasagot si Santino. Ang tanong ni Marian ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng silid, winasak ang anumang natitirang depensa niya. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa mga boteng iyon, ang ebidensya ng kanyang kahinaan, ng kanyang pagtakas. Hindi na mauulit, mahina niyang sabi, pero kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita'y walang bigat. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marian. Narinig ko na yan dati, Santino. Paulit-ulit. Pero wala pa ring nagbabago. Tinalikuran siya ni Marian. Ang bawat hakbang papalabas ng opisina ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalat na siya mismo ang gumawa. Kinabukasan, sinubukan ni Marian na balewalain ang nangyari. Itinuon niya ang buong atensyon sa mga bata. Dinala niya sila sa hardin para maglaro. Ang halakhak ni Liane, Lia at Liam sa ilalim ng araw ay nagsilbing gamot sa kanyang nababagabag na puso. Kahit sa sandaling ito lang, susubukan niyang kalimutan na nakakulong siya sa isang bahay kasama ang lalaking sumira sa kanya. Habang naglalaro sila, isang mamahaling itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng nasa mga 40 anyos. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, may suot na mamahaling salamin sa mata, at ang buhok ay nakaayos na parang hindi mahahanginan. Ang bawat kilos niya ay may halong awtoridad at pagmamataas. Si Brenda, ang kapatid ng yumaong asawa ni Marco, ang itinuturing na ina ng mga bata, ang kanilang tiyahin. Marian, querida, bati nito, tinanggal ang salamin at nagpakita ng isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Kamusta ka na? You look tired, pinilit ni Marian nang ngumiti pabalik. Brenda, nag-abala ka pa. Of course, I came to see my angels, sabi ni Brenda. Ang tingin ay lumipat sa triplets na ngayon ay nagtatago sa likod ni Marian. Lumuhod ito para magpantay sa mga bata. Hello, babies! Tita Brenda is here! Nagbigay ito ng mga mamahaling laruan, ngunit ang mga bata ay tila naiilang. Mas lalo silang kumapit kay Marian, isang bahagyang inis. Ang gumuhit sa mukha ni Brenda bago niya ito muling tinakpan ng peking ngiti. Tumayo ito at hinarap si Marian. We need to talk, sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso. Dinala niya si Marian sa isang gazebo, sa gilid ng hardin, malayo sa pandinig ng mga bata. Marian, I'm worried. Panimula ni Brenda, inaayos ang kanyang damit. Worried for the children. They're fine, mabilis na sagot ni Marian. I'm taking care of them. Oh, I have no doubt about you, sabi ni Brenda. It's him I'm worried about. Ang tingin nito ay dumako sa bintana ng opisina ni Santino, kung saan alam nilang pareho na nagkukulong ito. Alam nating dalawa ang problema ni Santino. Isang lasinggero, isang pabayang tao. Is this the kind of environment we want for these kids? Isang bahay na amoy alak at puno ng kalungkutan? He's trying, depensa ni Marian. Kahit hindi niya sigurado kung para kanino ang depensang yon, para kay Brenda o sa sarili niya. Tumawa si Brenda, isang tawang mapanghusga. Trying, Marian, please. People like him don't change. Kaya habang maaga, kailangan nating gumawa ng aksyon. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi ako papayag na lumaki ang mga pamangkin ko sa puder ng isang Velarde. Mula sa kanyang Hermes bag, kumuha ito ng isang folder at inilapag sa mesa. My lawyers are already preparing the petition. I will file for sole custody of the children. Nanlamig si Marian. Wala kang karapatan. May karapatan ako bilang kamag-anak nila at may ebidensya ako, sabi ni Brenda, ang mga matay nanlilisik. Mga litrato,
mga testimonya, lahat ng kailangan para patunayan sa korte na si Santino Velarde ay isang unfit guardian. At ikaw, dagdag nito, dahil kasama ka niya, madadamay ka. Nakatayo lang si Marian, hindi makapaniwala. Ito na ba ang katapusan? Bago pa man niya masimulan ang tungkulin niya, babawiin na agad sa kanya? Unless, sabi ni Brenda, na tila nag-aalok ng solusyon, unless you cooperate with me, testify against him, sabihin mo sa judge ang totoo. In that case, I might consider letting you be a part of their lives. As a visitor, of course. Ang alok ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao. Bago pa man makasagot si Marian, isang boses ang nanggaling sa kanilang likuran. That won't be necessary. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Santino. Hindi na siya nakapantulog. Ang buhok niya'y maayos na. Nakasuot siya ng malinis na damit at higit sa lahat, ang mga mata niya, kahit may bakas pa ng puyat at sakit, ay malinaw. Tila ba sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, siya ay tunay na gising. Lumakad siya palapit sa gazebo. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Tumayo siya sa tabi ni Marian. Narinig ko ang lahat, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Hindi mo makukuha ang mga bata, Brenda. Ngumisi si Brenda. At sino ang magpipigil sa akin? Ikaw? Isang lasinggero na hindi kayang alagaan kahit ang sarili niya? Hindi natinag si Santino. Nagkakamali ka. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marian ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Santino. Proteksyon. Kinagabihan, pinatawag nila ang abogado ng pamilya Velarde. Masama ang sitwasyon, paliwanag ng matandang abogado. Si Brenda ay may impluwensya at pera. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo, Santino. Ang pag-inom mo, ang pag-alis ni Marian noon, lahat. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Marian. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ang abogado sa kanilang dalawa. Ang mukha'y seryoso. Ang batas ay laging pumapabor sa isang stable, 2-parent household. Ang tanging paraan para manalo kayo dito ay ang patunayan sa korte na kayo ay isang buo at masayang pamilya. Nagkatinginan si Marian at Santino. Ang ideya ay katawa-tawa, isang kasinungalingan. Kailangan ninyong ipakita sa social worker, sa judge, sa lahat, na naayos nyo na ang inyong problema. Na kayo ay isang team, isang pamilya na sama-samang nag-aalaga sa 3 batang ito. Pagpapatuloy ng abogado. Kailangan ninyong magpanggap. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Ang kapalaran ng 3 bata ay nakasalalay sa isang palabas. Isang palabas na pareho nilang hindi sigurado kung kaya nilang gawin. Binasag ni Santino ang katahimikan. Tumingin siya hindi sa abogado, kundi direkta sa mga mata ni Marian. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay hindi blanko. Puno ito ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Marian noon. Isang desperadong pagsusumamo. Para sa mga bata. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Gagawin natin ang lahat, kahit magpanggap pa tayo. Nagsimula ang araw ng pagpapanggap. Maaga pa lang, gising na si Santino. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang unang araw na hindi niya sinimulan sa pag-inom ng alak. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw, naghahanap ng lason na matagal na niyang itinuring na gamot. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na yon, iniisip niya ang mga mata ni Marian kagabi, puno ng galit. Pero sa ilalim nito, nakita niya ang isang bakas ng pagod. Pagod na sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi na niya ito bibigyan ng dahilan para lumaban pa.
Bumaba siya at naabutan si Marian sa kusina, naghahanda ng almusal para sa mga bata. Ang buong bahay ay tila nagbago. Mas maliwanag. May amoy ng kape at pancake, hindi na alak at kalungkutan. "Good morning," sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. Nagulat si Marian na makita siyang gising at maayos. Tumangulang ito bilang sagot. Ang mga matay maingat, nagmamasid. Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating ang social worker, isang ginang Reyes na may mabait na mukha ngunit mapanuring mga mata. "Mr. and Mrs. Velarde," bati nito. Ang pagtawag sa kanila ng Mrs. Velarde ay nagdulot ng isang kuryente sa pagitan nila. Dito na nagsimula ang palabas. "Please come in," sabi ni Marian. Ang ngiti niya'y perpekto. Si Santino ay tumayo sa tabi niya. Pilit nang ngumingiti. "Welcome to our home." Habang ipinapakita nila kay Ginang Reyes ang kabahayan, naramdaman ni Santino ang bawat distansya sa pagitan nila ni Marian. Ang 1 pulgadang pagitan habang naglalakad sila sa pasilyo ay parang isang malawak na bangin. Nang paakyat sila sa hagdan para ipakita ang silid ng mga bata, bahagyang nauna si Marian. Sa isang iglap, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, inilagay ni Santino ang kanyang kamay sa likod ni Marian para alalayan ito. Isang maliit na bagay. Isang kilos na ginagawa ng sinumang mag-asawa. Ngunit para kay Santino, para itong isang kidlat. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng manipis na tela ng blusa nito. Naamoy niya ang pamilyar na shampoo sa buhok nito. At sa isang sandali, bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng pagiging tunay na mag-asawa. Ang pakiramdam ng pagiging tahanan. Napansin niyang bahagyang nanigas ang katawan ni Marian sa kanyang pagdampi, ngunit hindi ito umalis. Hinayaan lang nito ang kamay niya roon hanggang sa marating nila ang itaas. Naging maganda ang takbo ng pagbisita. Ang mga bata, na likas na masayahin, ay naging sentro ng atensyon. Ipinakita nila ang kanilang mga laruan at mga drawing kay Ginang Reyes at laging binabanggit si Tita Mama at si Papa Sin. Nang paalis na ang social worker, ngumiti ito. "Mukhang nasa mabuting mga kamay ang mga bata," sabi nito. Nakahinga sila nang maluwag nang maisara ang pinto. Agad na nawala ang nangiti sa mukha ni Marian. Bumalik ang pader sa pagitan nila. Walang salita, tinalikuran siya nito at bumalik sa kusina. Naiwan si Santino sa sala, ramdam na ramdam ang pagbabalik ng lamig. Ang init ng kamay niya kanina ay parang isang panaginip na lang. Pero sapat na yon. Ang 1 segundo ng nakaraan ay nagbigay sa kanya ng lakas para sa hinaharap. Kinahapunan, nag-aya si Marian na dalhin ang mga bata sa parke. Isang paraan para maipakita sa publiko na sila ay isang normal na pamilya. Habang nakaupo si Marian sa isang bench, pinagmamasdan ng mga bata. Tumayo si Santino. Lumapit siya sa swing. Kung nasaan si Lia, "Papa Sin, push!" sabi ng bata. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos, hinawakan niya ang swing at marahang itinulak. Narinig niya ang tawa ni Lia, isang tunog na napakatamis. Lumipat siya kay Liam na naglalaro ng bola. Pagkatapos ay kay Liane na nasa slide. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya isang manunood. Siya ay kasama sa laro. Mula sa kanyang kinauupuan, napansin niyang nakatingin si Marian. Walang ngiti, walang galit. Isang tingin lang na puno ng pagtataka. Tila ba nakakita ito ng isang multo na biglang nagkatawang tao. Ang tinging iyon ang nagbigay sa kanya ng higit pang determinasyon. Pagdating ng gabi, nagsimula ang tunay na laban. Nasa loob siya ng kanyang kwarto, nakakandado. Ang katawan niya'y nilalamig sa pawis. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay parang pinipiga. Ang ulo niya'y kumikirot. Ito ang impyerno ng withdrawal. May kumatok sa pinto. "Sir Santino?" Boses ni Toti. Pinagbuksan niya ito. Dala ni Toti ang isang basong tubig at gamot. "Kayanin niyo, sir," sabi ng matandang driver, ang mga matay puno ng pag-aalala.
Para po ito sa kanila. Tumango si Santino, nanginginig na ininom ang gamot. Salamat, Toti. Nang makaalis si Toti, humiga siya sa kama, niyakap ang unan, at tiniis ang bawat alon ng sakit. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, para sa mga bata, para sa kanya. Sa labas ng kwarto, dumaan si Marian. Papunta sana siya sa silid ng mga bata para tingnan kung mahimbing na ang tulog ng mga ito. Narinig niyang bumukas ang pinto sa kwarto ni Santino at lumabas si Toti. Nagtago siya sa isang sulok. Nakita niyang may tinatawagan si Toti sa cellphone nito. Okay na siya sa ngayon. Narinig niyang sabi ni Toti sa kausap nito. Oo, kinakaya niya. Mahirap, pero determinado siya. Oo, sinabi niya sa akin. Ginagawa niya to para sa kanila. Isang sandaling katahimikan. Para sa kanya. Napatigil si Marian. Para sa kanya? Ang buong akala niya, ang lahat ng ito ay isang palabas para sa korte. Isang obligasyon. Pero ang narinig niya, tila ba may mas malalim na dahilan. Narinig niya ang mahinang ungol ng paghihirap mula sa loob ng kwarto ni Santino. At sa unang pagkakataon, sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na kurot ng awa. Lumipas ang ilang araw na puno ng alanganing pag-iwas. Ang pagpapanggap ay nagpatuloy sa umaga at hapon, lalo na kapag may mga matang nakamasid. Ngunit pagsapit ng gabi, ang mansyon ay muling binabalot ng katahimikan at distansya. Bumabagsak ang mga kurtina ng kanilang palabas at bumabalik sila sa pagiging dalawang estranghero na pinagbuklod lang ng isang testamento. Narinig ni Marian ang mga ungol ng paghihirap ni Santino mula sa kwarto nito sa mga unang gabi. Narinig niya ang mga yabag ni Toti na naghahatid ng gamot at tubig. Hindi siya kumikibo, hindi siya lumalapit, ngunit nakikinig siya. At sa bawat daing na naririnig niya, nababawasan ang galit sa kanyang puso, napapalitan ng isang damdaming hindi niya pinapansin, ang awa. Isang gabi, nagising si Marian sa isang mahinang iyak. Agad siyang bumangon. Ang iyak ng isang bata ay isang alarmang hindi niya kailanman babaliwalain. Sinundan niya ang tunog papunta sa silid ng triplets, si Leah. Nakahiga ito sa kama, namimilipit at umiiyak. Nang hipuin ni Marian ang noo nito, para siyang napaso. Nilalagnat ito, at hindi basta-bastang lagnat. Mataas. Biglang bumalik ang lahat ng takot niya. Paano kung may mangyaring masama? Mag-isa lang siya. Ano ang gagawin niya? Shh, baby. Tita Mama is here, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili habang binuhat ang nanginginig na bata. Mommy! Iyak ni Leah. Hinahanap ang inang hindi na kailanman babalik. Lalong nanikip ang dibdib ni Marian. Dalhin natin siya sa ospital. Bulong niya sa sarili, nagpapanik. Habang nag-iisip siya kung paano aalis nang hindi ginigising ang dalawa, aalis nang hindi ginigising ang dalawa pang bata, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Santino. Ang buhok niya ay magulo dahil sa pagkagising, ngunit ang mga mata niya ay alerto at puno ng pag-aalala. Nakasuot lang ito ng t-shirt at pajama pants, at sa unang pagkakataon, nakita siya ni Marian, hindi bilang ang lasinggero na sumira sa kanya, kundi bilang isang tao, isang ama, na nag-aalala. Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon. Si Leah! Mataas ang lagnat. Dadalhin ko na siya sa ospital. Sagot ni Marian. Ang boses ay nanginginig sa takot. Lumapit si Santino. Inilapat niya ang likod ng kanyang palad sa noo ni Leah. Tapos sa leeg nito, ang kilos niya ay kalmado at sigurado. Huwag kang magpanik, sabi niya kay Marian. Ang boses ay matatag. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ako na ang bahala sa kanya. Mayroong awtoridad sa kanyang boses na nagpatigil sa panik ni Marian. Hindi niya alam kung bakit pero sumunod siya. Habang nasa banyo siya at
Naghahanda ng tubig, naririnig niya ang boses ni Santino mula sa silid. "Shh, Leah, Papa Sin is here," mahinang sabi nito. "Everything's going to be okay." Pagbalik ni Marian, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita. Nakaupo si Santino sa gilid ng kama, kandong si Leah na nakabalot sa kumot. Dahan-dahan nitong pinupunasan ng basang bimpo ang mga braso at binti ng bata, habang mahinang kumakanta ng isang pamilyar na lullaby. Iyon ang kantang kinakanta ng kanilang ina sa kanila noong bata pa sila. Napahinto si Marian sa may pinto, hawak ang planggana. Pinanood niya ang lalaking minsan niyang minahal na mayroong kakaibang pagtataka. Ang Santino na ito, ang kalmado, ang maalaga, ang maalam sa gagawin, ay ang Santinong pinakasalan niya. Ang Santinong matagal na niyang kinalimutan. Okay na ba siya? Mahinang tanong niya. Lumingon si Santino. Bumaba na ng kaunti. Binigyan ko na rin ng gamot. Let's just monitor her for now. Kung hindi bumaba in an hour, dadalhin natin siya. Tumango si Marian at naupo sa kabilang gilid ng kama. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Leah na unti-unti nang pumapayapa sa mga bisig ni Santino. Walang pagpapanggap, walang social worker, walang abogadong pinapatunayan. Sa dilim ng gabing iyon, sila ay 2 taong nag-aalala para sa isang bata. "Salamat," basag ni Marian sa katahimikan. Napatingin si Santino. "Para saan?" "Para dito. Hindi ko alam ang gagawin ko." Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Santino. "Ganyan din ako noon, nung unang nagkasakit si Marco. Akala ko, katapusan na ng mundo." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang yumaong kaibigan ay nagdala ng isang alon ng alaala sa pagitan nila. Hindi na nagsalita pa si Marian. Hinayaan lang niya ang katahimikan na maghilom sa mga sugat na hindi nila masabi. Mag-uumaga na nang tuluyang bumaba ang lagnat ni Leah. Dahan-dahang inihiga ni Santino ang bata sa kama. Pareho silang pagod, ang mga matay mabibigat sa puyat. Tumayo si Marian para lumabas. "Marian," tawag ni Santino. Napahinto siya, hindi lumingon. "Salamat din," sabi nito. "Dahil nanatili ka." Ang mga salitang yun ay simple lang, ngunit tumagos ito sa pader na itinayo ni Marian sa paligid ng kanyang puso. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palabas ng silid. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, napasandal siya sa pinto. Napapikit siya. Ang init ng katawan ni Santino, ang amoy nito, ang tunog ng boses nito habang kumakanta. Ang lahat ay bumabalik. Nakakalito. Nakakatakot. Ang lalaking kinamumuhian niya ay ang siya ring lalaking nagpakita sa kanya ng kapanatagan ngayong gabi. Kinabukasan, mas maaga siyang bumaba kaysa dati. Gusto niyang iwasan si Santino. Gusto niyang ibalik ang distansya bago pa man tuluyang gumuho ang kanyang mga pader. Ngunit pagdating niya sa hapagkainan, may nakita siyang isang puting sobre na nakapatong sa kanyang plato. Formal. Mukhang opisyal. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, isang dokumento mula sa korte, isang summons, ang petsa ng unang pagdinig. Nakatayo sa likod niya si Santino, hawak ang isang tasa ng kape. Nakita niya ang papel sa kamay ni Marian. "Nakatanggap din ako ng ganyan," sabi niya. Ang boses ay seryoso. Nawala ang lahat ng namuong koneksyon nila kagabi. Nawala ang lahat ng pag-aalala at pasasalamat. Ang natira na lang ay ang malamig na katotohanan. Si Brenda, ang kaso, ang digmaan. Tumingin si Marian kay Santino, ang mga matay puno ng bagong determinasyon. "Ang laban na ito," sabi niya. Ang boses ay matigas. "Kailangan nating ipanalo. May pag-asa." Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Santino ang salitang yon. Hindi ito isang malaki at maningning na liwanag, kundi isang maliit na kandila lang sa gitna ng kadiliman. Ngunit sapat na yon.
Habang nasa kotse sila papunta sa korte para sa unang pagdinig, palihim niyang sinulyapan si Marian. Seryoso ang mukha nito, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala na roon ang matalim na galit ng mga nakaraang araw. Napalitan iyon ng isang matatag na determinasyon. Isang team. Iyon ang pakiramdam niya sa kanila ngayon. Hindi sila nag-uusap, pero ramdam niya ang pagbabago. Ang yelo sa pagitan nila, na nagsimulang matunaw noong gabing nagkasakit si Leah, ay hindi na bumalik. Magiging maayos ang lahat, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa para kay Marian. Tumingin ito sa kanya. Hindi ito ngumiti, pero tumango ito. Para kay Santino, sapat na ang tango na yon. Ang silid pulungan sa korte ay malamig at formal. Naroon na si Brenda, katabi ang isang matalas at mukhang masungit na abogado. Ang ngiti ni Brenda, nang makita sila, ay puno ng kumpiyansa. Na tila ba tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Nagsimula ang pagdinig. Naunang nagsalita ang abogado nila. Inilatag nito ang positibong ulat ng social worker na si Ginang Reyes. Inilarawan nito ang isang tahanang puno ng pag-aalaga, kung saan ang mga bata ay masaya at malusog sa piling ng kanilang tita-mama at papasin. Naramdaman ni Santino ang pag-angat ng kanilang kaso. Tumingin siya sa mukha ng tagapamagitan at nakita niya ang pagpayag dito. Naniniwala ito sa kanila. With all due respect, counsel, sabi ng abogado ni Brenda. Tumayo ito nang may pagmamataas. Ang isang paunang inihayag na pagbisita ay hindi nagpapakita ng buong katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng abogado nila. Ngumiti ang abogado ni Brenda. Maaaring isa siyang perpektong ama kapag may nakatingin. Pero paano kung wala na? May isinenyas ito sa isang katulong at isang projector ang binuksan. Itinutok ito sa isang blangkong pader. Nanlamig ang buong katawan ni Santino. Hindi niya alam kung ano ito, pero alam niyang hindi ito maganda. Nais naming ipakita ang ilang larawan na kuha. Wala pang isang buwan ang nakalipas, sabi ng abogado. Ang unang larawan ay lumitaw sa pader. Isang bar. Madilim. Mausok. At sa gitna ng larawan, nakaupo sa isang mesa. Si Santino. Napasinghap ang lahat sa silid. Sunod-sunod na lumabas ang mga larawan. Si Santino may hawak na baso ng alak. Si Santino tumatawa kasama ang ilang hindi kilalang tao. Si Santino tumutungga mula sa bote. At sa bawat larawan, may malinaw na date stamp sa ibabang sulok. Ang petsa. Ang gabi bago dumating si Marian mula sa Dubai. Ang gabi ng kanyang huling pagpapakalasing. Ang gabi ng kanyang pamamaalam sa dating sarili. Ngunit hindi iyon ang nakita ng korte. Ang nakita nila ay isang lasinggero, isang sinungaling, isang taong hindi nagbago. Hindi niya kailangang lingunin si Marian para malaman ang reaksyon nito. Ramdam niya ito. Ramdam niya ang titig nito na parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang tagiliran. Ramdam niya ang paglamig ng hangin sa paligid nila. Ramdam niya ang muling pagtatayo ng pader. Mas mataas, mas makapal, at imposibleng wasakin. Lahat ng pag-asang inipon niya ay gumuho sa isang iglap. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas masakit pa ito kaysa sa sigawan. Hindi na nakatiis si Santino. Marian, magpapaliwanag ako, sabi niya. Ang boses ay desperado. Hindi ito lumingon. Para saan pa? Iyon ang huli, Marian. Sumpaman. Ang gabing iyon. Iyon na ang huli. Hindi na ako uminom simula noon. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit. Mas malala pa roon. Puno ito ng pagkasuklam at awa. Ang problema, Santino, sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon, ay hindi kung kailan ka huling uminom. Ang problema ay nagsinungaling ka. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo ang lahat na nagbago ka na.
Pero nagbabago na ako. Giit niya. Tumawa si Marian. Isang tawang walang kagalakan. Talaga? O nagpapanggap ka lang? Pinagmukha mo akong tanga, Santino. Umasa ako. Nagpakatanga na naman ako sa pag-iisip na baka lang, may pag-asa pa. Bumuhos ang mga luha sa mga mata nito, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nang makarating sila sa bahay, bumaba agad si Marian sa kotse at pumasok sa loob. Hindi man lang siya nilingon. Naiwan si Santino sa loob ng sasakyan, nakatulala. Natalo sila. Pero ang mas masakit, nawala siyang muli. Nawala sa kanya ang tiwala nito. Sa pangalawang pagkakataon, pumasok siya sa mansion at dire-diretsyong umakyat sa kanyang kwarto. Nilock niya ang pinto. Ang panginginig, nagbabalik ito. Ang sigaw ng kanyang katawan para sa lason. Ngayon, mas malakas ito kaysa dati. Lumakad siya, papunta sa kanyang aparador. Sa likod ng mga nakatuping damit may isang kahon. Kinuha niya ito. Sa loob, isang bote ng pinakamahal na whiskey. Ang nag-iisang bote na itinago niya. Ang kanyang emergency bottle. Binitbit niya ito. Ang lamig ng salamin ay gumagapang sa kanyang nanginginig na kamay. Umupo siya sa gilid ng kama at tinanggal ang takip nito. Ang amoy. Napapikit siya. Ang amoy na yon ay parang isang lumang kaibigan, nangangako ng ginhawa at paglimot. Itinaas niya ang bote. Ang bibig nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang mga labi. Isa lang. Isang lagok lang para mawala ang lahat ng sakit. Ang bibig ng bote ay dumampi sa kanyang labi. Malamig. Mapait. Puno ng pangako ng paglimot. Isang lagok na lang, Santino. Isang lagok lang at mawawala ang lahat. Ang sakit. Ang kahihiyan. Ang mukha ni Maria na puno ng pagkasuklam. Napapikit siya. Handa nang hayaan ang lason na gumapang sa kanyang sistema. Handa nang sumuko. Tok. Tok-tok. Isang mahinang katok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay si Toti iyon. O isa sa mga katulong. Sino man iyon, aalis din. Tok. Tok-tok. Muli. Mas mahina pa ngayon, tila nag-aalangan. Papasin, ang boses. Maliit, inosente. Ang boses ni Liam. Napamulat si Santino. Agad niyang ibinaba ang bote, itinago sa kanyang likuran na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang puso niya'y biglang kumabog ng napakabilis. Liam. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Anong ginagawa ng bata dito? Dapat ay tulog na ito. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Nakatayo roon si Liam. Suot ang kanyang Spider-Man pajamas. Yakap-yakap ang isang piraso ng papel. Ang mga mata ng bata ay malaki at puno ng pag-aalala. Bakit gising ka pa, champion? Tanong ni Santino. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Hindi sumagot si Liam. Sa halip, iniabot nito ang papel sa kanya. For you, Papa Sin, sabi nito, halos pabulong. Kinuha ni Santino ang papel, isang drawing, gawa sa Crayola. May isang malaking bahay na kulay asul. May isang araw na dilaw sa sulok na may ngiti. At sa gitna, may 5 stick figures na magkakahawak kamay. 3 ay maliliit. Ang isa ay may mahabang buhok. At ang huli, ang pinakamatangkad sa lahat, ay nasa gitna nilang lahat. Itinuro ni Liam ang drawing. Lian, Lia, me, sabi nito. Tinuturo ang 3 maliliit na figura. Tapos, itinuro nito ang babae. Tita Mama. At sa huli, ang daliri nito ay lumipat sa pinakamatangkad na figura. Tumingala ito kay Santino, ang mga matay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. Papa Sin. Isang salita. Isang pangalan, isang pag-ako. Parang isang malakas na sampal ang tumama kay Santino. Tumingin siya mula sa inosenteng drawing papunta sa bote ng alak na nakapatong sa kama. Ang drawing. Iyon ang pamilyang pinapangarap niya. Ang kinabukasang maaari niyang makuha.
Ang bote. Iyon ang nakaraan na papatay sa lahat ng pangarap na yon. Biglang naintindihan ni Santino, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagkapanalo sa korte. Hindi na ito tungkol sa pagbawi sa tiwala ni Marian. Ito ay tungkol sa batang nakatayo sa harap niya. Tungkol sa pagiging karapat-dapat sa pangalang Papa Sin. Marahan niyang ginulo ang buhok ni Liam. Salamat, champion. This is the best drawing I've ever seen. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto. Matulog ka na, okay? Tumango ang bata, ngumiti, at tumakbo pabalik sa silid nito. Isinara ni Santino ang pinto. Tinitigan niya muli ang bote. Ang demonyong matagal na niyang kasama. Ngunit ngayon, may mas malakas na siyang dahilan. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang bote, dinala ito sa banyo, at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lababo. Ang amoy ng alak ay kumalat sa buong silid, nakakasulasok. Pinanood niya ang bawat patak ng gintong likido na dumaloy pababa sa alisan ng tubig, kasama ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga takot, ang kanyang nakaraan. Ang huling patak. Nang maubos na, nanginginig siyang napahawak sa lababo. Ngunit ang panginginig na ito ay hindi na dahil sa paghahanap ng alak. Ito ay ang panginginig ng isang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang tinititigan lang. Ang numero ng isang rehabilitation center. Hello? Sabi niya sa telepono. Ang boses ay basag ngunit buo. Gusto ko sanang humingi ng tulong. Tsaha, sa kabilang bahagi ng mansion, si Marian ay nasa kanyang silid. Tapos na. Paulit-ulit na sinasabi ng isip niya. Tapos na ang lahat. Binuksan niya ang kanyang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Ang parehong maleta na ginamit niya para tumakas 3 taon na ang nakalipas. Wala nang dahilan para manatili pa. Si Santino ay hindi na magbabago at siya, pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. Kinuha niya ang mga damit mula sa aparador. Isa-isa, walang emosyon. Bawat tupi ng damit ay isang pagpapaalam. Sa mga bata, sa bahay na ito, sa multo ng isang pamilyang hindi kailanman mabubuo. Aalis siya. Babalik siya sa Dubai. Ipaglalaban niya ang mga bata mula sa malayo. Iyon lang ang tanging paraan para iligtas ang sarili niya mula sa tuluyang pagkasira. Nang halos puno na ang kanyang maleta, may kumatok sa kanyang pinto. Ma'am Marian? Ang boses ni Toti. Bukas na tayo mag-usap, Toti. Pagod na ako. Sagot niya. Hindi binubuksan ang pinto. Ma'am, pakiusap po. Mahalaga po ito. Mayroong pagmamakaawa sa boses ng matanda na nagpatigil sa kanya. Nag-aalangan, binuksan niya ang pinto. Nakita ni Toti ang nakabukas na maleta sa kama. Isang malungkot na tingin ang gumuhit sa mukha nito. Aalis na po kayo? Hindi sumagot si Marian. Huminga ng malalim si Toti na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Ma'am Marian, bago po kayo gumawa ng anumang desisyon, may kailangan po kayong malaman. Wala na akong kailangang malaman, Toti. Meron po. Giit ng matanda, ang mga matay seryoso at puno ng isang lihim na matagal na nitong kinikimkim. May kailangan po kayong malaman tungkol sa totoong dahilan kung bakit nagkaganito si Sir Santino. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Pinili ni Marian na manatili. Hindi dahil naniniwala pa siya, kundi dahil sa mga salita ni Toti kagabi. Hindi nito sinabi ang buong kwento, ngunit nagbigay ito ng sapat na pahiwatig para magtanim ng duda sa kanyang puso. May malalim na dahilan, ma'am, sabi nito. Isang sikretong hindi kanya, kaya hindi niya masabi. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa loob ng korte. Katabi si Santino. Ibang Santino ang kasama niya ngayon. Wala na ang amoy ng alak. Wala na ang panginginig. Ang mga mata niya
Bagamat may bakas ng matinding pagod, ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng kapayapaan na hindi pa niya nakikita noon. Nalaman niyang nag-check-in ito sa isang rehab facility bilang outpatient. Araw-araw, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, dumidiretso siya roon. Hindi sila nag-usap tungkol dito. Ngunit ang kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Sa kabilang panig ng silid, si Brenda ay nakangisi, kampante sa kanyang pagkapanalo. Para sa kanya, ang mga litrato sa bar ay ang huling pako sa kabaong ng kaso ng mga Velarde. The court will now hear the final statements, anunsyo ng hukom. Tumayo ang abogado nila. Inilahad nito ang katotohanan tungkol sa mga litrato na iyon ay ang huling gabi ng pag-inom ni Santino, isang pamamaalam sa dating buhay. Pagkatapos, ipinakita nito ang katibayan ng pagpasok ni Santino sa isang programa ng rehabilitasyon. Your Honor, sabi ng abogado, hindi natin dapat husgahan ang isang tao sa kanyang nakaraan, lalo na kung ginagawa niya ang lahat para itama ito sa kasalukuyan. Pagkatapos, tumayo si Santino para magbigay ng kanyang salaysay. Lahat ay nag-abang. Inaasahan nila ang isang basag na lalaki na magmamakaawa. Ngunit ang nagsalita ay isang bagong Santino. Ang boses niya ay kalmado, matatag, at puno ng sinseridad. Hindi siya nagbigay ng mga dahilan o pagdadahilan. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali. Inamin niya ang kanyang pakikibaka sa alak. Nagkamali po ako, Your Honor, sabi niya, nakatingin direkta sa hukom. At araw-araw, pinagsisisihan ko ang mga pagkakamaling iyon. Ngunit ang pagmamahal ko sa mga bata, ang pagmamahal ko sa pamilya ko, yun po ay hindi isang pagkakamali. Binalangkas niya ang isang detalyadong plano para sa kinabukasan ng mga bata, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kalusugan, ang kanilang emosyonal na kapakanan. Ang bawat salita ay pinag-isipan. Ang bawat pangako ay mula sa puso. Napahanga ang hukom. Maging si Marian ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lalaking duwag na tumatakbo sa kanyang mga problema ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang leader, isang ama. Naramdaman ni Marian ang pagbaliktad ng sitwasyon. Sila na ang lamang. Tumingin siya kay Brenda at nakita ang panik sa mga mata nito. May I approach the bench, Your Honor? Biglang sabi ng abogado ni Brenda. Nang makalapit, may ibinulong ito sa hukom. Kumunot ang noo ng hukom. Tumingin ito kay Santino, tapos kay Marian, na may halong pagkalito at pagkabigla. The court will take a short recess, anunsyo ng hukom. Nang bumalik sila, ang buong kapaligiran ng silid ay nagbago. May tensyon, may panganib. Mr. Velarde, sabi ng hukom, ang boses ay mas matigas na ngayon. Mayroon daw ebidensyang hindi pa nailalabas ang kabilang panig. Isang bagay na maaring magbago sa takbo ng kasong ito. Napatingin si Santino sa abogado ni Brenda na ngayon ay nakangiti ng may pagtatagumpay. Alam ni Santino kung ano ito. Ang kanyang pinakamatinding bangungot ay magkakatotoo. Your Honor, sabi ni Brenda, tumayo ito. Hindi na pinigilan ang sarili. I have one final piece of evidence that will reveal the true nature of Mr. Velarde's character. Isang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang malaking panloloko. Nagsenya siya sa kanyang abogado. Tumayo ito at lumapit sa hukom. Dala ang isang brown envelope. Your Honor, hawak ko po ang kopya ng birth certificate ng 3 bata at isang medical record mula sa isang fertility clinic. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Marian. Ano ang kinalaman nito? Kinuha ng hukom ang mga dokumento. Binasa niya ito. 1 beses. 2 beses, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin siya kay Santino na ngayon ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Para siyang isang kriminal na naghihintay sa kanyang sentensya.
According to these documents, nagsalita ang hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kayang donor, para sa in vitro fertilization na nagbunga sa 3 batang ito, ay hindi isang anonymous donor. Itinaas ng hukom ang kanyang tingin mula sa papel at itinutok ito sa lahat. The biological father is Santino Velarde. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid, ngunit si Marian ay walang narinig. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang impormasyon. Ama? Si Santino? Ang ama ng mga pamangkin niya ay ang dati niyang asawa? Tumingin siya kay Santino, naghahanap ng pagtanggi, ng paliwanag. Ngunit ang nakita lang niya ay ang pagkumpirma sa katahimikan nito, sa pagyuko nito, sa kahihiyan na bumabalot sa buong pagkatao nito. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang masamang palaisipan. Ang pag-inom niya, ang pagtulak niya kay Marian palayo, ang biglaang pagiging malapit niya sa mga bata. Isang panloloko, sigaw ni Brenda. Sinamantala ang kaguluhan. Pinlano niya ang lahat. Ginamit niya ang matalik niyang kaibigan para magkaroon ng anak na sa huli ay mapupunta rin sa kanya. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Ang mga paratang ay bumuhos na parang lason, ngunit hindi na yon ang naririnig ni Marian. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng muling pagbasag ng kanyang puso. Noon, sinira ni Santino ang kanilang pagsasama dahil sa alak. Ngayon, nalaman niyang ang buong pundasyon ng kanilang nakaraan at kasalukuyan ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Hindi na niya nakayanan. Tumayo siya, nanginginig. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Hindi niya pinansin ang tawag ni Toti. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Santino. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit. Ngunit huli na. Ang sakit na nakita niya ay nasa pawan na ng sarili niyang sakit. Ang sakit ng pangalawang pagkakanulo. Isang pagkakanulong mas masahol pa kaysa sa una. Tinalikuran niya ang lahat at tumakbo papalabas ng korte, papalayo sa lalaking muling dumurog sa kanyang mundo. Hindi alam ni Marian kung paano siya nakarating sa mansyon. Ang tanging natatandaan niya ay ang pagtakbo. Tumatakbo palayo sa mga bulungan, sa mga mapanghusgang tingin, at higit sa lahat, sa mukha ni Santino na puno ng pagsuko. Pagpasok niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili roon, humahabol sa kanyang hininga. Ang katahimikan ng kwarto ay kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang isip at puso. Kasinungalingan. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip pa. Hinila niya ang maleta mula sa ilalim ng kama at ibinagsak ito sa sahig. Ang tunog ay isang deklarasyon. Isang pagtatapos. Binuksan niya ang aparador at walang awang hinablot ang mga damit. Inihagis ang mga ito sa loob ng maleta. Wala nang pag-iingat. Wala nang sentimiento. Bawat damit, bawat alaala, gusto na lang niyang itapon at kalimutan. Isang butil ng luha ang pumatak sa isang puting bestida na nasa kanyang kamay. Ang bestidang suot niya noong gabing nagkasakit si Leah. Ang gabing nagsimula siyang umasa. Pinunasan niya ang luha ng marahas. Tanga. Nagpakatanga na naman siya. Habang abala siya sa pag-iimpake ng kanyang basag na pag-asa, may kumatok sa pinto. Ma'am Marian, si Toti. Umalis ka na, Toti. Gusto kong mapag-isa. Sigaw niya, ang boses ay basag. Pakiusap po, ma'am, kahit 5 minuto lang. Hindi niya ito pinansin, ngunit hindi umalis si Toti. Patuloy lang ito sa pagkatok, mahinahon, ngunit hindi sumusuko. Sa sobrang inis, binuksan niya ang pinto. Ano ba? Ngunit natigilan siya. Nakatayo si Toti sa harap niya, ang mga matay namumugto. At sa nanginginig nitong kamay, may hawak itong isang luma at lukot-lukot na sobre. Alam ko pong galit kayo.
sabi ng matanda. Alam ko pong nasaktan kayo, pero hindi po ako ang dapat magpaliwanag sa inyo. Iniabot nito ang sulat. Siya po. Nag-aalangan, tiningnan ni Marian ang sulat. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Kay Marco. Iniwan po yan ni Sir Marco sa akin bago sila na aksidente. Paliwanag ni Toti. Pinipigilan ang paghikbi. Sabi niya, ibigay ko lang daw po sa inyo kapag dumating ang araw na malaman nyo ang sikreto. Kapag kailangan nyo na ng sagot. Kinuha ni Marian ang sulat. Ang papel ay malambot na sa kalumaan. Si Sir Santino po, dagdag ni Toti, ang boses ay halos pabulong. 3 taon niyang dinala ang krus na hindi naman dapat sa kanya. 3 taon siyang sinunog ng isang sikretong ipinangako niyang iingatan para sa kaibigan niya. Sana po, basahin niyo. Pagkasabi noon, magalang na tumalikod si Toti at iniwan siyang mag-isa kasama ang sulat. Isinara ni Marian ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama sa tabi ng nakabukas na maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel. Ang sulat kamay ni Marco ay malinaw pa rin. At habang binabasa niya, ang boses ng yumaong kaibigan ay tila bumubulong sa kanyang isipan. Marian, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, alam mo na at malamang galit ka sa best friend ko. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Kaya bago mo siya tuluyang husgahan, pakinggan mo muna sana ang kwento ko. Alam mo kung gaano namin kagustong magkaanak ni Aryan eh. Sinubukan namin ang lahat. Lahat ng doktor, lahat ng dasal. Pero wala. Isang araw, sinabi ng doktor na hinding-hindi na kami magkakaanak. Gumuho ang mundo namin. Si Santino. Siya ang kasama namin noon. Nakita niya kung paano kami nadurog. At isang gabi, habang nagiinuman kami, may sinabi siya sa akin, isang alok na hinding-hindi ko malilimutan. Sabi niya, pare, magkapatid tayo. Kung kailangan mo ng tulong, narito ako. Sa umpisa, hindi ko maintindihan. Tapos, sinabi niya, ang alok na yon, ang regalong yon, na siya ang magiging donor. Tinanggihan ko, Marian. Siyempre, tinanggihan ko. Paano ko tatanggapin ang ganoong kalaking sakripisyo? Alam kong kayo mismo ay sinusubukang bumuo ng sarili ninyong pamilya. Pero mapilit siya. Sabi niya, hindi mahalaga kung kanino manggaling, basta ang importante, matutupad ang pangarap mong maging ama. Pumayag kami. Pero may isang kondisyon si Santino. Isang kondisyon na pinanumpaan naming 3 na hinding-hindi mo malalaman, kailanman. Sabi niya, ayokong masaktan si Marian. Ayokong isipin niyang ipinagkait ko sa kanya ang isang bagay na ibinigay ko sa iba. This is my burden to carry, not hers. Naging matagumpay ang proseso. Buntis si Aryan. Ang triplets. Ang saya namin, Marian. Hindi mo lang alam kung gaano kami kasaya. Pero si Santino, nakita ko sa mga mata niya. Habang masaya siya para sa amin, unti-unti naman siyang namamatay sa loob. Ang bigat ng sikreto ay parang lason. Doon siya nagsimulang uminom. Uminom siya para makalimot. Uminom siya para takasan ang katotohanang sa tuwing titingnan niya ang mga anak ko, makikita niya ang sarili niya. At sa tuwing titingnan ka niya, makikita niya ang kasalanan niya. Ang gabi ng anniversary ninyo, ang gabing sinabi niya ang mga masasakit na salitang iyon. Kasama ko siya bago siya umuwi. Lasing na lasing. Umiiyak. Sabi niya, hindi ko na kaya, Marco. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. Sasabog na ako. Mas mabuti pang kamuhian niya ako dahil sa pagiging lasinggero kaysa malaman niya ang totoo at kamuhian niya ako dahil sa pagiging taksil. Itinulak ka niya palayo, Marian. Hindi dahil hindi ka na niya mahal. Itinulak ka niya palayo dahil sobra-sobra siyang nagmamahal sa'yo at hindi niya kayang makita kang nasasaktan.
dahil sa isang desisyon na ginawa niya para sa akin. Ito ang sakripisyo niya. Ang kaligayahan mo kapalit ng kaligayahan ng kaibigan niya. At dinala niya ang parusang yon ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Kaya kung may galit man dyan sa puso mo, pakiusap. Ibaling mo sa akin, hindi sa kanya. He deserves a second chance. Deserve niyang maging masaya. Your friend, Marco Bagsak. Ang sulat ay nahulog mula sa nanginginig na mga kamay ni Marian. Bagsak. Ang mga luha na kanina'y puno ng galit at sakit ay ngayon bumuhos na parang ulan. Mga luha ng pagkaunawa, ng pagsisisi, ng matinding kalungkutan para sa lalaking hinusgahan niya. Ang lahat ng kanyang galit ay naglaho na parang bula. Ang natira ay isang napakalaking guwang sa kanyang dibdib na napuno ng larawan ng pagdurusa ni Santino, ang kanyang pag-inom, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang mga blangkong mata. Hindi iyon tanda ng kawalan ng pagmamahal. Iyon ay mga sugat ng isang napakalaking sakripisyo. Hindi siya niloko. Pinrotektahan siya. Hindi siya pinagtaksilan. Iningatan siya. Hindi siya iniwan dahil sa kawalan ng pag-ibig. Iniwan siya dahil sa sobrang pag-ibig. Napahagulhol si Marian. Humagulgol siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 3 taon na nasayang. Para sa sakit na pareho nilang tiniis ng mag-isa. Para sa lalaking minahal siya ng sobra-sobra, kaya nitong wasakin ang sarili para lang hindi siya masaktan. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-aalangan ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Isinara niya ang maleta. Hindi para umalis, kundi para tuluyan ng isara ang pinto sa nakaraan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay madilim. Nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Isang bagyo. Katulad ng bagyo sa kanyang dibdib, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang hanapin si Santino. Kailangan niyang umuwi. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ang puso niya ay tumitibok hindi na sa galit, kundi sa isang bagong pag-asa. Iniwan niya ang nakasarang maleta sa likuran. Natagpuan ni Marian si Santino kung saan niya ito inaasahan. Nasa balkonahe ito sa labas ng kanilang dating kwarto, ang parehong lugar kung saan sila madalas magkape noon tuwing umaga. Nakatayo lang ito roon, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa kadiliman. Nagsisimula ng pumatak ang ambon, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, isang perpektong larawan ng isang taong talunan at nag-iisa. Dahan-dahang lumapit si Marian. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay parang isang siglong paghihintay. Natatakot siya. Natatakot na baka huli na ang lahat. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, huminto siya. Santino, mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. Ngunit nakita niya ang paninigas ng kanyang mga balikat. Alam niyang narinig siya nito. Umalis ka na, Marian. Sabi nito, ang boses ay magaspang at walang buhay. Malaya ka na. Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi ako aalis, sagot niya. Lumakas ang ulan. Ang ambon ay naging mga mabibigat na patak na lumalapat sa kanilang mga balat, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Para saan pa? Tanong ni Santino. Ang pait ay tumatagos sa bawat salita. Nakita mo na. Nalaman mo na. Isa akong sinungaling. Isang duwag. Sinira ko ang lahat. Hindi. Sabi ni Marian. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hindi mo sinira. Iniligtas mo. Sa wakas, dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha niya ay basang-basa na ng ulan. O marahil, ng mga luhang hindi na niya napigilan. Sa mga mata niya, nakita ni Marian ang 3 taon ng pinagsama-samang sakit at pag-iisa. Binasa ko ang sulat ni Marco, sabi ni Marian. Ang sarili niyang mga luha ay humahalo na sa ulan. Isang matinding emosyon ang dumaan sa mukha ni Santino. Gulat, sakit at sa huli. Isang uri ng kaluwagan.
Para bang isang napakabigat na bato ang naalis sa kanyang dibdib. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Marian. Ang boses ay basag. "Bakit pinili mong dalhin ang lahat ng iyon ng mag-isa?" Dahil nabasag ang boses ni Santino. "Dahil iyon lang ang tanging paraan na alam ko para protektahan ka. Ang makita kang masaya. Kahit hindi sa piling ko, sapat na yon. Pero nabigo pa rin ako. Nasaktan pa rin kita." "Hindi," umiling si Marian. Lumapit pa siya hanggang sa halos magkadikit na sila. "Ang mas masakit ay ang isipin na hindi mo ako pinagkatiwalaan para damayan ka. Santino, asawa mo ako." Ang salitang asawa ay nanatili sa hangin sa pagitan nila. "Hindi ko na alam kung paano, Marian." Pag-amin nito, ang mga kamay ay nanginginig. "Nang mawala ka, nawala ang lahat. Para akong isang bahay na nawalan ng pundasyon, nawalan ng tahanan." Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pader, lahat ng depensa ay tuluyan ng gumuho. Ikaw lang ang naging tahanan ko." Iyon na. Ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Marian. Hindi na siya nagsalita pa. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang basang pisngi nito. At sa ilalim ng buhos ng ulan, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Niyakap niya ito, mahigpit. Puno ng 3 taong pangungulila, ng pag-unawa, ng pagpapatawad. Sa una, nanigas si Santino, nagulat. Pagkatapos, naramdaman niya ang unti-unting pag-relax ng katawan nito. At sa huli, naramdaman niya ang mga braso nitong gumanti ng yakap sa kanya. Isinubsob ang muka sa kanyang balikat. At doon, sa gitna ng bagyo, humagulgol ito na parang isang batang matagal nang nawawala. At sa wakas, ay nakauwi na. Kinabukasan, pumasok sila sa korte nang magkahawak kamay. Hindi na sila nagpapanggap. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagmamahal. Ipinakita ni Marian ang sulat ni Marco sa hukom. Ipinaliwanag niya ang buong katotohanan, ang sakripisyo, ang sakit, ang pag-ibig sa likod ng bawat kasinungalingan. Nanalo sila sa kaso. Si Brenda, na natalo at napahiya, ay umalis ng walang salita. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, nilapitan siya ni Marian. "Bahagi ka pa rin ng buhay nila, Brenda," sabi ni Marian. "Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagmamahal, at alam kong mahal mo sila. Ang huling hatol ay hindi lang tungkol sa kustodya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad at pagbubuo muli ng isang pamilya." Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng lahat, dinala ni Santino si Marian at ang mga bata sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Ang parehong simbahan kung saan sila unang ikinasal. Walang engrandeng selebrasyon. Sila-sila lang. Si Toti, ang mga magulang ni Marian, at ang 3 batang masayang naghahagis ng mga talulot ng bulaklak. Sa harap ng altar, muli silang humarap sa isa't isa. "Sa harap ng Diyos, nangangako akong aalagaan ka, mamahalin ka, at hinding-hindi na muling bibitaw," sabi ni Santino. Isinusuot ang isang simpleng singsing sa daliri ni Marian. "Ikaw ang tahanan ko, noon, ngayon, at magpakailanman. At nangangako akong magiging ilaw mo sa dilim," sagot ni Marian, habang ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. "Ang iyong kanlungan, ang iyong tahanan." Nang sabihin ng pari, "You may now kiss the bride." Bago pa man sila makagalaw, sumigaw si Liam mula sa kinauupuan. "Kiss, Papa Sin, kiss, Tita Mama." Napuno ng tawanan ang maliit na simbahan. At sa gitna ng tawanan na iyon, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi na nagpapanggap, hindi na puno ng sakit, kundi isang halik na nagsaselyo ng isang pangalawang pagkakataon. Isang bagong simula para sa isang pamilyang binuo ng tadhana. Sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli, pinagbuklod ng isang pag-ibig na natutong magpatawad.